Praise God po. Sige, lahat po tayo tumayo. Wait lang po. Amen. Masaya po ba tayong lahat? Grabe, no? Maulan, ang sarap matulog, magpahinga, parang masama yung pakiramdam. Pero praise God, nandito tayo lahat. Amen. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Lord, we thank you, we honor you tonight. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. God, it's not just another midweek service, Panginoon, but Lord, we are praying. Lord, nasamahan mo kami, Panginoon. Lord, we ask for your presence to be with us. Lord, sa lahat po, Panginoon, ng aking babanggitin, Lord, samahan mo ito ng iyong Santong Espiritu. God, we pray na mangusap ka sa amin sa oras na ito. We thank you for your word. We thank you for this opportunity, Panginoon, na minsan pa makapag-aral kami ng inyong salita. Lord, hindi lang ito marinig namin, kundi mag-manifest ito sa aming mga buhay. We thank you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen. Sige po, malakas na palakpak para sa Panginoon. Pwede ba stretch muna tayong lahat? Ayan, gising-gising. Ayan, dahil maulan ang panahon ngayon. Ayan, sige po tayong lahat ay pumalakpak habang umuupo. Praise God. Amen. Alam ko po na ayan, nakikita nyo po ang ating stage. Nakikita nyo po ang renovation ng ating church. Tomorrow po, our Pastora Melon will be here. Ayan, to overlook at para tignan po ang ating stage. And also, para po mag-check ng mga gamit, maglinis, magligpit. And we are requesting sa mga available po, punta po kayo dito to help at maging katuwang, amen, sa mga ano po natin, kailangan natin gawin for our church, maglinis, anong pwede po nating maitulong. So, make ourselves tomorrow available for this. Praise God. And thank you, Lord. Amen. And also, to our pastors, Pastor Booz and Pastora Ruth are still in Japan. So let's continue to pray for them and to pray for our pastors dahil po as he will go surgery and sa kanya pong medication. At kanina po, sinundo po namin ng ating Pastora Melan and Pastor Chad. Galing po sila ng Japan. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. You know, our pastors are also, hindi lang sila po busy sa apat na sulok ng ating iglesia, but they are also busy pagdating naman po outside. Amen. Outside the country, outside ng ating church. Marami po silang ginagawa. Kaya tayo din po, hindi tayo papayag na hindi tayo gumagawa para sa Diyos. Amen. And tonight po, I have given this opportunity na makapag-share po ng salita ng Diyos. And this topic is, mabigat po itong topic na ito. And let's prepare our heart. Alam ko marami pong beses na naririnig natin ito. Pero kailangan lagi pong mag-manifest, makita sa atin yung presensya ng Diyos. And my topic for tonight is about presence-driven. Sabihin nga po natin, presence-driven. Praise God. Presence-driven means living. Hindi na po ako nakagawa ng PowerPoint dahil ano po ito mabilisan po ito. Ayan, dahil po dapat ang preacher natin tonight is our Pastora Melan, pero dahil po ay siya kakauwi lang po ng Japan at pagod po, so kailangan po nilang magpahinga. Okay? Presence-driven means living, serving, or leading in a way that is completely dependent on the presence of God. Sabihin nga natin, dependent. Not on our own strength. Hindi lang sa lakas na meron tayo, hindi lang sa kakayanan na meron tayo, hindi lang sa karunungan, or hindi lang dahil sa anong meron tayo, anong kayamanan na meron tayo, but we are presence-driven when it comes sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, at syempre sa pangunguna natin. Tayong lahat na nandito, hindi lang po tayo ordinaryong member ng church. Tama po?
Pero tayo po ay tagapanguna, mga leader, worker, volunteers ng ating church. At napakahalaga po nito sa ating mga buhay. Sabihin nga natin, presence-driven. In the book of Exodus, chapter 33, verse 12, andyan na po ba tayong lahat? Amen. Basahin po natin ito. In verse 12, Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me." Verse 13, "If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." Verse 14, the Lord replied, "My presence will go with you, and I will give you rest." Verse 15, then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us?" Amen. And the Lord said to Moses, "I will do very thing you have asked, because I am pleased with you and I know you by my name." Amen. Naintindihan po ba natin? I know we are all familiar with this verse. Lagi po natin itong narinig na po natin ito sa ating mga pastors, or tayo mismo, nabasa na po natin ito sa Bible, sa salita ng Diyos. But here, Moses understood. Sabihin nga po natin, naintindihan the importance of the presence of God. Moses knew he had a purpose. Sino dito may purpose? Sino dito may ginagawa sa church? Sino dito may assignment kay Lord? Pangalawa lang po yun. For without the presence, the purpose serves nothing. Amen ba? Alam niyo po, kahit gaano po tayo ka-busy, kahit ikaw na ang pinaka-busy sa buong mundo, baliwala po yan kung walang presensya ng Diyos. Even ikaw ang pinakamagaling, marami kang ginagawa, but without the presence of the Lord, mapapagod ka. Moses knows na meron siyang mission, na meron siyang assignment, na meron siyang purpose. Pero ang pinakamahalaga ay ang presensya ng Diyos. That he is guided by the presence of God. Without the presence of the Lord, alam niyo po yun, walang power. Kahit gaano kakagaling kumanta, kahit gaano kakagaling tumugtog, kahit ikaw ng pinakamagaling, kung ano pa mang, ang tawag doon, gift or talent na meron ka, walang power. Sabi mo nga, walang power. Amen? Walang direksyon. Kasi sometimes, nababalo tayo ng ginagawa natin, ng position natin, ng title natin. Pero ano ba talaga ang meron sa loob? Empty ba yan? Meron pa bang laman yan? Or dahil nakasanayan na nating mag-pray, nakasanayan na nating magtaas ng kamay, umawit sa Diyos, magsimba, tuwing midweek service, tuwing Sunday service, hanggang doon na lang ba yun? Amen? Natatanong po ba natin yun sa sarili natin? Pero ang pinakamahalaga sa lahat, we are driven by the presence of God. Gumagawa tayo ng mga bagay na ginagawa natin, not only inside the church, but even outside. Now, we are driven by the presence of God. In verse 12, Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead these people." Kasi alam niyo po, God has given us assignment. Sabihin ka natin, assignment. Pero hindi lang po yun, natatapos doon.
Hindi lang po yung nagawa na natin, yung assignment, yung ministry, o bilang nagtatrabaho tayo, or ano man ginagawa natin. Hindi lang po natatapos doon. Sabihin nga natin, hindi lang natatapos doon. Kasi what if, amen, what if God told us, ginawa mo yan kasi masaya ka na ginagawa mo yung ministry mo. 'Di ba? Masaya ako ginagawa ko yung bagay na to, masaya ako. Pero, hindi naman talaga nag-glorify si Lord. No, sometimes we have to check our hearts. Kailangan ma-check natin, ano bang motibo natin? Bakit natin ito ginagawa? As leaders, workers, volunteers ng ating church, in everything that we do, always have a heart check. Sabi mo nga, heart check. And to i-search ni Lord yung puso natin. If ginagawa natin to glorify the Lord, to please God, or para na lang sa sarili natin. Kasi masaya tayong ginagawa to, ito na yung ginagawa ko, ito na yung nakasanayan ko, ito na yung kinalakihan ko, kaya ko ginagawa yung mga bagay na to. Amen ba? Amen. Pwede bang palapakan natin ng Diyos? Amen. Hayaan po natin na sa gabing ito, gisingin natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Tayo po ay laging mag-expect sa Diyos. You know, it doesn't matter kung sino man pong tumatayo sa harap. What matter is yung pangungusap ng Diyos. You know, it takes a lot of humility. Sabihin nga natin, humility. Para makinig sa isang taong ginagamit ng Diyos. Na it doesn't matter kung ilang taon na yan, kung sino man yan. Pero alam niyo po, yung humbleness natin, na dahil sa paghahangad natin sa Diyos, alam niyo po, katulad ng ganito, si Mama Juvie, mas matanda siya sa akin. Pwede naman dapat siya yung tumayo dito, di ba? Pero it takes a humility para makinig sa mas bata sa kanya. Diba? Kaya alam niyo po, ako po ay vessel lang ng Diyos. So, sa gabing ito, binigyan po ako ng task ng Diyos, ng ating pastor, to preach about the presence of God. Why? Because tayo po ay nasa prayer and fasting. Kaya ito po ay napakahalaga na pag-aralan natin. At syempre, maranasan natin ng Diyos. Amen. You know, I heard a story from a respected woman. Binigyan siya ng assignment ni Lord, tumulong sa tao, magkawang gawa. Habang ginagawa niya, dumating sa point na sinabi ni Lord sa kanya, ginagawa mo nga yan, pero di mo naman yan ginagawa sa akin. Diba, sakit noon? Ang galing-galing mo, kung ano man yung ginagawa mo, pero hindi mo naman ginagawa para sa akin yan eh. Ginagawa mo yan para i-please yung sarili mo o yung please yung mga taong nasa paligid mo. Hello? Then sabi niya kay God, Lord, di ba pinapagawa mo to sa akin? So anong gagawin ko? What should I do to please you? You know, after that, sa mga susunod na mga pagkakataon, ginawa niya kung anong nakakalugod kay Lord. He stopped at that moment, nung busy siya sa mga pagtulong niya, ginagawa mo ba talaga yan para sa akin? You know, in the midst of our business, in the midst of what we are doing, yung mapapatigil ka, hindi check mo yung puso mo, Lord, ginagawa ko pa ba to para sa'yo? You know, Moses, balik po tayo sa verse, Moses opened his heart to the Lord. Binuksan niya yung puso niya para sa Diyos. Sinabi niya, Lord, if your presence does not go with us, do not lead us from here. Kung hindi lang naman ako sasamahan ng presensya mo, di ba, bakit pa ako aalis dito? Naintindihan niya yung kahalagahan ng presensya ng Diyos. And what will make you stay in the church? What will make you stay sa pag-ibig mo sa Diyos? Kasi habang tumatanda tayo, di ba, parang, alam ko na yan, nakaugalian ko na yan. Pero, pag ginagawa mo yan, nananatili yung apoy. Sabihin nga natin, nananatili yung apoy. Di ba lagi pa rin excited ka? Tignan nyo po, yung kaliwat kanan nyo. Di ba? Daming wala. Pero, hello? Di ba? It's time na, na magising tayong lahat.
magising tayo, matuto tayo, at gawin natin yung mga dapat gawin natin sa loob ng church. Diba po? Amen? And then, God promised them, sabi doon, God promised them a land flowing with milk and honey. Moses was essentially saying, Lord, ayoko nito. Diba, milk and honey, blessings, ang daming blessing. Pero Lord, ayoko nito eh. I don't want milk or honey or any other blessing unless wala ka doon. Kasi anin ba natin yung pagpapala kung wala naman ng Diyos? Pero ang sarap naman ng pinagpapala, pero andun din yung Diyos. Hello? Amen po ba? Kasi same thing with us. Do we only want the blessing? Or do we want the one who gives us the blessing? Gusto lang po ba natin yung pagpapala? O gusto natin yung nagbibigay ng pagpapala? Amen? Yung source ng pagpapala. Amen? And I only have this 3 points. Number 1 is desire more of God in your life. Kasi it starts here eh. Dun sa verse natin kanina, you have been telling me, lead these people. And dinesire ni Moses na samahan siya ng Diyos. Hello? And he personally desired the presence of God. Kasi it starts with the desire. Kasi ginusto nating maranasan ng Diyos. Ginusto natin na lalo pang makilala ang Panginoon. Kaya dapat, simulan mo. Sabihin nga natin, simulan mo. Alam ko po na simulan na natin. Pero yung manatili ka doon at patuloy mong pag-alabin at pag-apuyin, yung pag-ibig, yung presensya ng Diyos sa buhay mo, dapat yun ang trabahuhin nating lahat. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Moses was seeking a deeper spiritual life. He had seen God destroy Egypt. Nakita niya, dinestroy ni Lord yung Egypt. Nakita niya na hinati yung Red Sea. Diba? Nakita niya na provide yung manna para sa mga Israelites. But still, he asked for more. Pero naghangad pa din siya ng higit pa doon. Ano ba yung higit pa doon? Kundi yung presensya ng Diyos. Lord, nakita ko na yung dinestroy mo yung Egypt eh. Lord, nakita ko kung paano mo hinati yung Red Sea. Ang dami kong nakitang miracle, pero higit doon. Gusto ko yung higit pa yung presensya mo. Amen? Yun po yung dapat i-desire natin sa puso natin at huwag mawala sa atin. Habang tayo po ay tumatagal sa Diyos, habang tayo po ay naglalakad doon sa kalooban ng Diyos, huwag mawala yung paghahangad sa Diyos. Kasi yun po yung bagay na minsan nawawala sa atin. Because we are driven sa mga ginagawa natin. Busy ka sa ganito, ito yung ginagawa mo, trabaho, pagkatapos ito na naman, susunod na naman, ganito. Pero asa ng Diyos? Asan ang oras natin para sa Panginoon? Amen? You know, hindi lang po ito natatapos sa church, kundi ito rin po ay personal relationship sa Diyos. Yung intimate relationship natin sa Panginoon. Amen? Number 2 is, soak in the presence of God. Tayo po, anong Tagalog ng soak? Magbabad. Sabihin nga natin, magbabad sa presensya ng Diyos. In Exodus chapter 33 verse 7, Moses went to the tent to seek the Lord. Nung pinaalis na sila ng Diyos, ginawa ni Moses, pumunta muna siya dun sa tent at sinik niya ang Diyos. In Matthew chapter 6 verse 6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen, then your Father who sees that what is done in secret will reward you. Amen? We have to close the door.
We have to pray. Talagang kailangan manalangin. Sabihin nga po natin, manalangin. Amen. Talagang hanapin ng Diyos. Yung hindi ka titigil hanggat hindi mo nahanap ang Diyos. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nararanasan ng Diyos. Kasi yun po yung magiging pundasyon natin. Yun po yung magiging kalakasan mo para magpatuloy ka sa Panginoon. Alam niyo po before, I remember, kasi po, naabutan ko pang Mommy Bishop, kung gaano kahalaga yung pagsusok sa presence ni Lord. Meron kaming merong worship time, soaking talaga. And meron po kami worship soaking talaga sa church, once a week or once a month, twice a month. And then, yung prayer and don't watch, fasting, kasama po yan. And kailangan namin magpasa ng papel. Andun yung devotion namin every day. Andun yung mga verses na binabasa namin. Andun yung mga revelation na binabasa namin. Kailangan namin magsabit ng devotion na yun. Kung hindi, hindi kami gagamitin sa harapan. Amen? At maging ganun rin po tayo. Amen? Even hindi na required na magpasa ng papel or ano paman, kundi ikaw mismo, personally, hanapin natin ang Diyos. Alam ko po, kahit hindi ko na po ituro at sabihin sa inyo, alam nyo na po yan. Alam na po natin yan. But sometimes it's good to be reminded na paalalahanan tayo na napakahalaga po ng quality time. Ako dumating po rin sa time na dahil busy ako sa trabaho, pag-ising ko, kulang pa yung tulog ko, di ba? Yung mag-extend ka pa ng tulog. And then, magpipray ka na lang, mabilisan, kasi kailangan mo na mag-asikaso. And then, the whole day, ito na yung after work, ito yung gagawin mo. And then, pag uwi mo, mag-aasikaso ka pa. And then, pagod ka na. Then, tulog. Di ba? And then, naging normal na parang, sige, meron namang midweek service, meron namang fellowship, meron namang Sunday service, pero hindi po yun. Dahil alam niyo po, ang presensya ng Diyos, dito, napakalakas ng presensya ng Panginoon, pero dapat tayo din, yung intimate relationship natin sa Diyos, yung ikaw mismo at ang Diyos, na hinahanap mo siya sa araw-araw, nagbibigay ka ng oras, binubuksan mo yung cellphone mo para magpatugtog ng worship at nagbubukas ka ng Bible para talaga mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Iba yun. Sabihin mo nga, iba yun. Iba yun yung nalangin ka lang. Iba naman yung quality time na pwede nating ibigay sa Diyos. Sabihin nga natin, soak in the presence of God. Amen. Napakahalaga po yan na whatever we do, yan po dapat ang unahin natin. Lagi muna nating hanapin ng Diyos, alamin anong kalooban ng Diyos, manalangin sa Panginoon. Kasi pag nanalangin po tayo, hindi ka lugi. Pag nagbigay ka talaga ng oras sa Diyos, yung quality time mo para sa Panginoon, hindi tayo lugi. Amen? The third is driven by the Word of God. Amen? Kasi pag nagmamanifest yung presence ni Lord, di ba, nagdi-driven ka rin naman sa salita ng Diyos. And it is very important to study the Word of God, to have a time para talagang mag-aral ng salita ng Diyos, to meditate the Word of God day and night. Sabihin nga natin, day and night. In Exodus chapter 33 verse 14, sabi ni Lord, the Lord replied to Moses, my presence will go with you. Sabihin nga natin, my presence will go with you. At sa panahon natin, how we will know the word of the Lord? Amen. Kundi sa pamamagitan ng Bible. Amen. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And dito, in Matthew chapter 4, verse 4, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ito po, dumaan ng Diyos ng temptation, dumaan ng Diyos ng trials, pero itong sabi ng Diyos, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, sa masasarap na pagkain. Hello?
kundi nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Nabubuhay tayo sa presensya ng Panginoon. And church, ito po ay wake-up call sa ating lahat. With all the things, ang daming nangyayari sa ating bansa, and even in war, diba? Sa Iran, sa Israel. This is a wake-up call para sa ating lahat kung paano tayo talagang nagsisik sa presensya ng Diyos. Na tayo mismo, kasi kailangan talagang trabahuhin natin to individual sa ating buhay. Kung paano natin sisikapin na mamuhay sa kagustuhan ng Diyos. Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. It's not just enough na meron tayong ginagawa sa loob ng church. Yes, good thing po yan, maganda po yan, pero mas nagagawa natin ng maganda at maayos kapag tayo po ay puspos ng Santong Espiritu. Diba? Anong magagawa ng taong puspos ng Santong Espiritu? Amen? Mahal ang Diyos, naglilingkod sa Panginoon. Kung lahat tayo ay nag-uumapoy sa Panginoon, alam niyo po, we are blessed sa church na ito dahil talagang mula pa man noon at hanggang ngayon at sa darating pa, napakalakas ng presensya ng Diyos sa ating iglesia. Amen? At tayo pong lahat noon, nagbe-benefit tayo ng presence ni God sa iglesyang ito, kundi makita rin naman po sa buhay natin. Tayo rin naman po mismo, punuin natin ang ating mga buhay ng salita ng Diyos, ng presensya ng Panginoon. Amen, ng pagbabad sa presensya ng Diyos. Sabihin mo nga, presence-driven. Isa pa, presence-driven. Meaning, naglilingkod tayo, nabubuhay tayo, na nakadepende tayo sa presensya ng Diyos. Amen. This is what nasasabihin ko sa bawat isa. Marami na pong tayo tumatagal sa iglesia, tayo nagpapatuloy kasi naranasan natin ng Diyos. Completely, naranasan natin ng Panginoon. Ako nga last time nag-share po ako sa youth. And there's a testimony before. Batang-bata pa ako, ilang taon lang po kasi ako, nag-umpisa na ako, nandito na po ako sa church. And nung youth ako, wala akong any idea kung paano ko mararanasan ng Diyos. And nagkaroon lang ako ng desire. Kaya nga ang shinare ko po sa youth, it starts with the desire. Kailangan gustuhin mo. Hindi mo lang, okay, ano kaya yun? Hindi Kailangan gustuhin mo. Sabihin mo nga, gustuhin mo. Amen. At that very moment, sabi ko, Lord, hindi kita kilala. Nakikilala kita sa story sa Bible kasi very young. Amen. At syempre, hindi ko naman nakikita si God. But that very moment, nag-desire lang ako na gusto kong maranasan si God. And then pumunta ako dun sa altar call. Humarap ako doon, ganyan, sa altar call. And then, yun lang yung prayer ko. Sabi ko, Lord, hindi kita nakikita, pero gusto kong maranasan ka. I'm very young at that time. Siguro mga 12, 13 years old. At pinag-pray ko yun kay God. And that very moment, doon ko naramdaman yung presence ni Lord. Talagang umiiyak ako na hindi ko naiintindihan. Amen? At that time, yun yung personal encounter ko kay God. At hindi ko na nakalimutan yun hanggang ngayon. Hindi ko na nakalimutan yung encounter na yun. Na sobrang memorable sa akin kasi that was my first encounter sa Diyos. Sobrang iyak ko, sobrang naramdaman ko yung love ni God, sobrang naramdaman ko yung presence ni Lord. And at that age, at hanggang ngayon, alam niyo po, praise God, kasi hindi nawawala yung pag-ibig, hindi nawawala yung paghahangad ko sa Diyos. Every Sunday, nakikita niyo po kami dito, nagsiserve kami, umaawit kami, lahat na po ata ng ministry na puntahan ko dahil very young pa po ako sa church. Hanggang napunta na po ako ng youth, nag-handle po kami ng maraming youth. Kasi at that time, talagang required po ng pastor po sa amin, maghawa kami ng 15, 20 youth. Ilang taon lang po kami noon. Pero ganun po kadami yung mga hinahawakan namin. And then hanggang sa naging young pro, hanggang sa nakapag-asawa ko. Pero hindi pa rin nawawala yung pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Amen po. Glory to God. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Diyos.
At the same thing po, kala Mama Tata na kasama na po yan na talagang nag-pioneer ng ating church. Pero nakita nyo kung gaano kahalaga na may presensya ka ng Diyos sa buhay mo. Kasi it will lead you to your destiny. It will lead you sa mga bagay na gusto ng Diyos para sa'yo. Magkakaroon ka ng sense of direction. Magkakaroon ka ng guidance. Ililid ka ng Diyos. Kasi kapag filled ka naman ng presence ni Lord, di ba? Hindi naman kung saan ka mapupunta or ano man. Kundi, God will direct you, God will lead you in His purpose. Kaya wag po tayong mapagod, wag po tayong magsawa sa ating pong pagdalo sa church. Alam niyo po, dapat ito yung panahon na dapat mas excited tayo. Hello? Marami pa po tayong gagawin. We need more unity. Pag nagpatawag ng Don't Watch, punta po tayo lahat. Pag nagpatawag po ng discipleship, hindi po tayo excuse doon dahil hindi po tayo nag-i-stop na mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Kaya yung mga bakanting upuan, let's all encourage other people, ang ating pong kapwa manggagawa, kapwa leader. Amen. At kailangan tayo po kasi unang-unang nakikitaan. Kasi bakit? Ang hirap hanapin sa ibang tao na hindi naman nakikita sa atin. Kailangan tayo po ang nagsiset ng example. Tayo po ang nandito, tayo yung unang-unang maaga, tayo po yung tayo kung ano man pong mga ginagawa natin. Di ba tayo yung unang nagbibigay? Dahil ang hirap magturo ng pagbibigay pag unang-una hindi ka marunong magbigay. Amen? Kaya kailangan tayo muna. Huwag na po tayong maghanap, huwag na po tayong tumingon sa likod, sa kanan, kaliwa, harap, tayo. Amen? Hindi po mahalaga kung gaano ka nakatagal sa church, bago ka pa lang, pero kailangan po tayong mag-desire na maranasan ng Diyos. Sabihin nga po natin, maranasan ng Diyos. Amen? Ako po ay tapos na. Amen? Mabilis lang po ito. Again, we have 3 things na gusto ko pong maiwan sa inyong lahat. Unang-una, i-desire natin ng Diyos. Hindi lang po yan one time na gagawin, kundi lagi, araw-araw. Sabi nga, di ba sa Bible, one thing have I desire, to be in the house of the Lord forever. Walang katapusan. Sabi mo nga, walang katapusan. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Diyos, walang yung pag-attend natin ng church, walang retirement. Di ba, ilang taon na si Mama, ilang taon na, 70 years old. Pwede bang sabihin, hindi, 70 na ako, kaya okay na, dito na lang ako sa bahay, hindi na ako attend ng church, di ba? Kota na. Pero hindi, wala pong retirement. Kundi kailangan lalong nag-aapoy, lalong naglilingkod sa Diyos. Amen? Ito po ay tayo po personally mag-desire sa Diyos. Mahalin po natin lalo ang Diyos. Pangalawa, soak in the presence of God. Hanapin natin ang Diyos. Magbabad po tayo sa presensya ng Panginoon. Ikaw po mismo, sa sarili mo, huwag kang papayag na hindi mo maranasan ng Diyos. Amen? Hindi lang po yan pag-attend ng gawain ng Diyos, kundi yung paghahangad mo na, Lord, nandito ako para maranasan kita. Amen. And third thing is driven by the Word of God. By hearing and hearing and hearing, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po? Nag-uusbong ang ating pananampalataya. Sabihin nga natin, faith. Amen. We are all living by faith. At hindi lang po sa nakikita natin, hindi lang sa ginagawa natin, but with faith. Sabihin natin, with faith. Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Meron po ba tayong natutunan sa gabing ito? Amen. So tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord.